panunutang di sa makausap kumusta na usab kamong tanan, mga igsoon, mga kahigalaan ko din na sa Dios, grasya kaluoy, bendisyon sa atong langitong Aman. Sige apon manaw ta kanatong tanan ug welcome sa another day of Bible study dinhi sa tulumanuntang the Sovereign Grace Hour. Kauban inyong higala Andres Atop Jr. But this time, di sa nato makabang si Attorney Lemuel, no? Gumikan kay late na kay nakaabot kagabi, no? I do not know what time siya in line sa ihang work din sa ilahang opisina, no? O sa Lusco, Lusab. Ano nga ako, sige lang din, ako lang sa, no? So, karong nga buntaga, mga igsoon, inyong makauban kining inyong higalas kahanginan. Pero, kung ang gapon niya, mga igsoon, padayon mo sa pag-pray, nga maka-fully, cover ko sa kuwang voice, akong tingog, no? Okay, salamat sa Ginoo, nahimong malampuson ang atong gimbuhaton kagahapon, no? Layo-layo gito, pod, no, atong pagbisita sa atong misyon ditong dapita sa Tagaytay, no? Layo-layo gud kay gikantag almost 6 in the morning, abot po talitog alas 10 pa to pasado, although mihapita ka sa Carmen, no? Davao del Norte kay nangapita, pero salamat sa Ginoo, may po ng panahon. Wapon po dayon ang uwan, no? O ganin niya itong ipasalamatan ng Ginoo. Sige, daghan patag mga pahibalaan, unya, apan ato sa atas sa ato nga pag-ampo. Uy, manikay sikay dito pag sayo magson, alang sa ato nga panimbahon karong adlaw, no? Salamat sa Ginoo kay kita na sabta sa ato nga mga kaigsuonan nga mo, siyempre, no? Kita nga mga kakatawan sa Dios, basta iksasimba gani nga takna tuwa kita sa simbahan hikapragan. Sige, uy, happy birthday day, hindi pa kumalimot sa kang Eliza Julia Ruben, ha? Kang Liza, happy birthday Liza, mag-usab sa kang brother Alan Ambu, and then sa kang igsong Lolita Ores, din dapit sa Gayin. Kumusta mga taga sa Gayin? No, akong panghinaot nga pala itong bulaton din na o magkabisita ramin ni Malo, no? Schedule na ito na diha karong bulan sa Agosto. Ato na yung gihangyo, hindi pa ko malimot, Brother Mario Abrantes, kamo ni Brother Lino, sige daw, tanawa daw, no? Kalimot yung ko gahapon o hatag instruction, no? Pero ang yun daw si Brad Lino, kamo nga ang Sagayin, o of course ang Tagum Sab, no? Nga diin adtuan alang sa paghimong nga serbisyo o kaabag sabli na, no? Brother Tuto de la Cruz, ito pakikontak po daw ni Bradlino, no? Nga ang Sagayin pwede maadtuan today, ha? Okay, sige, ayson ato ta sa kuanday ato pong pahibalo, Brother Romel Mara, no? Marag ang mga kaigsunan nato, no? Pagpanguna ni Brother Lindon, diya sila mo simbaron sa kanan ang New Bohol, no? If ever makabot si Brother Lindon diya, tayag matagaan mo og time sub, no? Makahatag siyang message, Brother Lindon sa Baricos. Then after that, baba nga sa proper bansalan, kay magpampo tong anak pag gumangkon ni Brother Lindon Laknining o ni Jongjong na karon sang adlaw, karon ba adlaw ug man siguro, pero karong buntag adlaw himuon ang kanang kanabang celebration, na pagpasalamat kasumaran sa adlaw nga tawan sa mga bata. Okay, sige, si pangan pastor sa bata si Lemuel Sab, no? Si Lemuel Kanyas. Sige, ito ta sa pag-ampo atong panugyan siguro tanatang gibuhaton. Ada ito dugang announcement, pero niya na magkapos ata, ha? Yeah, after this, padayon itong pag-isgot pagtuon sa pulong Ginoo. Sige, ito ta sa pangaliw po, let us pray.
Father in heaven, again, niya kami nagdool na sab sa imong mahal nga presensya this time. Aron nga o Ginoo, mapagdaig, mapagpasalamat, amo na sab nga ibalik kanimo. Ikaw nga mao ang tuburan sa tanan nga mga mayog hingpit nga gasa. Thank you, Lord, sa privilege nga today makasimba na sab kami kanimo. Gani akong pagampo. Gamiton nimo, Lord, imong mga alagad, mga missions under sa Church sa Davao o mga kabanan ng mga churches din sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon o bisan pa sa ubang nasod. Salamat Ginoo nga pinagi sa Facebook nila ni Brother Alex Tabotig, Brother John Ruben. Ginoo ang mao nga programa maabot bisan pa sa nagkadayang dapit di lamang diri sa Mindanao, tibok Pilipinas o sa ubang nasod. Lord, mag-bless ka sa again, pagsimba na mo, even Lord, akong gidalas pagampo diay, ang mga kaigsunan nga mo biyahe, at to sa respective missions. Lord, I pray, i-bless ang ilang pagbiyahe, luwasan ang ilang pagtudlo sa yung pulong. Masab diri sa mo sa church. I-bless naman o Ginoo, sila dito sa Kabisayan, Pastor Roy, o bisan pa sa dito sa Luzon, sa Pampanga, Brother Ariel, Brother Kenneth Usab din ni Surigao, o sa tanan imong mga kasimbahan Ginoo. Lord, ako sa mga prayer, sila ni Liza Ruben, sa Kangala Nambo, kang Luita Oris, tanang mga birthday. Dangat sila Ginoo, daghan pang mga tuigan silang kinabuhi, kauban nila ang ilang mga minahal. I pray, Father, i-bless ang again, ang mission nga mo nabistahan kagahapon, itong dapita sa Tagaytay o usab Brother Jimmy padayon mong gamiton Ginoo lang sa ugad imong buluhaton. Salamat sa imong kaayo, dalay kong kagay o Dios sa uli katapusan. Blessed Lord, mga plano na mo sa unahan sa ngalan ni Jesucristo, amahan na mong gisalig gitugyan kini tanan. Amen and amen. Sige, maison, hatutas masatay music karon ha. Desata din sa Proverbio Kapitulo 17 matong isigutan ni attorney, no? Nabiyaan ako po ni ihatong pa-expound sa Proverbio 17 palahi tamang isonsa kadali dali sa Proverbio Kapitulo 14, although na isgutan na ko ni sa una, pero atong balikan sa ni kay kini palikay ni na to sa daghang kayong mga kasamok o kadaot sa atong kinabuhi asa pastor. Kining giingon ba sa Proverbio Kapitulo 14? Sige, turn your Bibles, no? Amo yung mga Biblia diha. Proverbio 14 unya kining bersikulo 29 ingon din he that is slow to wrath is of great understanding, but he that is hasty of spirit exalteth folly. Masa daw iya din kadudaw mahinay nga masuko may dakong salabutan. Apan katong madali-dalion sa espiritu nagabayaw sa kabuang. Apan kato daw tao nga dali ra kaayo masuko. Himo dayog aksyon nga way pagtulot timbang gapakita daw sa iya nga iyon din kabuang hisfully. Now, naman nato ni maigsoon, no? Nga ba'y pagmahay bitaw nga maguna o wahay guna sagad? Kanang tao ba nga masuko niya mohimo dayog rough action bitaw? Makahimo siya kuha na nakasulti siya di mayo, nakabuhat siya di mayo, unya sa dihang mahimasmasa na sa iyang kasuko dito na magmahay na kana bitaw mga labi natong makahimog krimen tungod siyang kasuko. Kanang sa kasadaw road rage
mga driver manggiaway pagay ito sa unay balita di sa Metro Manila ba to, sa tungod lang sa kanabang traffic ba, way mo gibuhay suko kay itong pikas sa kanya naog sa iyang kasuko iyang gipusil ang driver na way sa kabalo buntis day nga bae. Doog mo itong balita asaw na naapuyo sa kapulis sa iyang kasuko ang tiguang in town iya pong gipusil wato na preso mga itong mga pulis iya humana na interview siya gamay-mahay na tanawara wala mag-iso no sa bisan unsa nga situation di ta malimot no nga kihalo na to ang grace sa Ginoo aron nga dili ta makahimo og wrong action. Pinibitaw mga panambagon sa gi-expound ni Attorney Lemuel kanindot kay ubanan niyas mga kanabang balaod sa atong nasod. Una balaod sa Ginoo pinagi siyang pulong og kining balaod sa atong nasod. Diin kita maka-learn ay ana din na say maguno tang insakto atong ginahimo mali na di ay. So reminder ni natong tanan ha nga magmahinay gyud sa pagkasuko. He that is slow to wrath is of great understanding. Dunay maayong pagpanabot sila nga mahinay sa pagkasuko. Nalabi na po sa no? Sa verse 1 sa chapter 15, a soft answer turneth away wrath. Ang malumo daw nga tubag mo'y makapahupay sa kasuko. But grievous words stir up anger. Amo ni. No, apan ang mga pulo nga mahait makapapukaw hinuon sa kasuko. So I hope nga ning short reminder ka nato gikas pulong sa Ginoo maisoon maka encourage nato magmahinahon in every situation sa tanang panahon sa mga kalabang mga panghitabo. Pero di nato ni mahimo kung kita ra ha kay ato bayang kasing-kasing is deceitful, limbungan, no? Gusto gitang mobalos kaya nato ang grace sa Ginoo. Unang usa sa tong mga dapat prayers magsoon matagadlaw mo nga naagid karon sa Ginoo ang iyang restraining grace dinhi kanato. Amen. Amen. Praise God. Salamat nini maong reminder gikan sa Proverbio 14 versikulo 29. Sige, maigsoon atong ipadayon ng pag-isgot sa doktrina sa pagkahimugso pag-usab or regeneration or pagka-born again. Kanabang lipay ko nga si Attorney Lemuel naga-expound ani every day. Kaya karon lang wala siya no gumikan sa wala gina sa di malikay nga trabaho sa opisina o inlay sab sa iyang pagtulo din sa law school. Now announcement ato pastor sa mga activities ugma na no ugma ato nang i-announce itong programa. Okay, now there is gutan na ito maigsoon mahitungod nining doctrine of regeneration o pagka-born again. Daghang yung wapod kasabotan ni binilag ka ng regeneration mahitabo na ugma damlag pa ini kamatay sa tao. Nabitay pastor akong nadunggan namatay ba namatay asawas pastor sab niya gi-request siya nga mo'y maghatag message yun niya kini si ate namatay ba inigbalik sa Ginoo ma-regenerate ni siya ma-born again. Uy, dili man yun na ang pagka-born again dili man na mahitabo ini kamatay na sa tao. Dapat sa tao sa di pa siya makasinati og physical death kamatayon sa physical dapat kung makasulod man sa langit, ma-regenerate siya daan. Ma-born again ba? Matao pag-usab.
Ang gasulti na mismo si Ginoong Hesukristo. Yung pa ni Christ din na sa Juan Kapitulo 3, versikulo 3, very common verse. What did Christ say in this verse? Yun niya. Matod pa niya, except aman si Nicodemus, yung giingnan ni usa sa mga kadakuan sa pundok sa Judaismo. Yung pan ni Christ nga tukang Nicodemus, gawas ko ng tao, except aman be born again, he cannot see. Di siya kakita sa gingharian sa Diyos. Sa verse 5, di siya kasulod sa gingharian sa Diyos unless gawas kon siya matao pag-usab, ma-born again. Mabito na ako kung yung ginaingon din sa programa, kung ikaw sa katao religious siya, but wa pa niya masinati ang gitawag og regeneration pagka born again, hindi siya kasulod sa langit. Bisag religyoso pa siya. Remember na ko itong prayer ni Apostle Paul. Bitaw sa Roma Kapitulo 10, yun ang gisulti. After sa conversion o salvation ni Saul of Tarsus, okay si Apostle Paul. Pagkakabig yun niya, pagkaluwas yun niya, ang iya na yung gihuna-una, ang iyang mga tagilungsod. Yung pa niya, my heart's, Romans chapter 10, verse 1 and 2. My heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Akong pangalyo po, pagampo alang sa akong mga tagilungsod, mga kaparihan niyang Israelites. Iyon pa ni Paul nga, akong hangyo, pangalyo po, tinguha, nga tos Ginoo, mao nga, tadaw ang Israel, that they might be saved. Mga luwas unta sila. Maning usa sa mga ilhanan po sa tao nga tiuran na kasnatig kaluwasan, no? Doon na siya spiritual concern nga to suban labi na gyud sa iyang mga minahal sa kinabuhi nga pa masayib. Muna si Paul ingon niya mga luwas unta sila. Niraw verse 2, he said, for I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Kay witness daw si Apostle Paul, iyang nakita yun niya ni sa iyang gibiyaan nga pundok Judaism. Iyon niya, saksi ako nga aduna sila'y kasibot zeal, doon na sila'y kasibot kadasig alang sa Ginoo, pero kining maong kadasig wala duyogi, wala uban ni sa kahibalo. Wan lagi, kana na ang grabe lagi ka jealous, pero wa man po namasin natin ang regeneration. Religious lang sila. Muna nga, dari sa John chapter 3, remember, usabaya to si Nicodemus Maigsoon, kadagkuan sa Israel. Yang anong gabi, po siya ni nakikita sa atong Ginoo, ang tubag na sagad Maigsoon ba nga maulaw siyang makitaan sa iyang mga ginsakpan nga nagpakisayod sa mga butang espiritual kang Christ nga teacher good siya magtutudlo good si Nicodemus matong giatol gyud niya gabi aron siya makitaan. Now, sa itubag ni Christ kan Nicodemus, gawas ko ng tao ianak, pag-usap dili siya kita sa gingharian sa Dios. Nya, tingin pa ni Christ saya, kanang ikaw Nicodemus, kanang yutaw, kinanag yung kang matao pag-usap. Verse 7, marvel not that I said unto thee, gina ni Christ si Nicodemus. Juan 3, versikulo 7, ayaw ka hibulong ang akong pag-iyon kanimo nga kinahanglan kang matao pag-usab. You must be born again. Kinahanglan ka. Narabay, ang uban mo basa ni mahitulog ni pagkahimugso o pagkatao pag-usab.
mayon dahil siya nga kinahanglan magpakataw mo pag-usab ha. Dili man na mahimos tawo mo isuon. That's impossible. Pagtudlo ni Christ dito sa Mark chapter 10, may tungod sa katupong usa ka rich young ruler. Ambungan, batanon pa, adunahan. Tigas kay siyang miduol kang Kristo. Lord, good master, what must I do to be saved? Sabi niya, og maluwas siya pinagi sa pagbantay sa kasuguan. Ingon dahil si Christ, kaya nakita lagi itong Ginoong matago sa kasing-kasing, lakip na nitong maong batanon, nga din naghuna-una nga siya makasuhod sa langit, kaya iyang gibantayan kasuguan. Ginan siya, nasayod ka sa kasuguan. Buhatan ni, kini. Iyon dahil siya, asukat pa sa kong pagkabata, kung nahimo. Ginan sa itong Ginoo, kulang kag usapa. Ang imong tanang kaptangan ibaligya, o ihatag ato sa mga kabos, o sumunod ka kanako. Pagkadungog niya, mitalikod nga minghoy. Na minghoy gid siya. Una-una niya nga, kanabang kaya nagbantay siya sa kasuguan, makasuod na siya automatic sa gingharian sa langit. Dili. Muna, kinahanglan niya nga ma-regenerate, ma-born again. So, kung sa i-born again, pastor, dili na itong lawas. Dili na itong lawas, alis dani. Pero dili pa pagbalik na itong Ginoo. Malay siguro itong pastor nga, kung nadunggan gwali, kini, born again rin si kuhan, inigbalik sa Ginoo. Ang Yeso kung ipasabot ang lawas, pwede man na pwede. Dili man i-regenerate o i-born again ang atong lawas. Kaya kini madunot man ni. Alis na ni lawas nga dili na madunot sa pagbalik sa itong Ginoo. Pero presently, karon, ang gikinahanglan sa usa ka tawo nga makasud siya sa langit, kinahanglan siya nga ma-regenerate. Ug mo na itong ginaisgutan sa itong programa. No? Lamat kayo, Ternely mo na, nga diin kanang giisgutan ni mo ning atong kining mga topic every day din itong programa. Ato bang nature sa regeneration? Napatay oras? Napay pipila ka mga minuto. Dihan tayo schedule po de karong bulan sa Agosto, then September, no? Again, atong gihangyo, hangyo na to sila si Pastor Bagi sa Labon karon. No, Brother Christopher Kalipsan, Brad Ping, dinha ka sa, kung pwede, sa Tanwalang, may ni kay gatuon si Brad Christopher. Importante sa magwali, mutuon yun. Anya, de sa gayen, Brad Mario, tawag ko pala ni Brad Alino, ni Brad Toto, kay usan sa atong, muna ginahimo na ito ng training maigsoon. Aron nga, kining mga missions nga nablihan, matikar sila, no, spiritually. Sige, balikan sa nato kadali ning regeneration. So, dili, ang pagkahimugso o pagkatao pag-usab, dili ni may tabo maigsang pinagis kabuton sa tao. Dili ni may tabo. Mabitan na yung ba nagtuo lagi nga maluwas kay kanabang nangalagad, dili na higala. Dili mo resulta kaluwasan ang pagpangalagad sa tao. Kung ako sa katao mangalagad man, ang rason, kay siya na tao, pag-usap o na-born again siya. Mag-una yun dapat ang regeneration. Munang ikaw karong naminaw higala, tinggal ko pa rin mga sinati bitaw ng salvation. Ako gining pag-awhag kanimo. Kung na makaisettle unas tanan, secondary na lang ng material. Remember na ko nang giingon ni Christ sa Juan 6. Ayaw nyo hagui, verse 27. Ayaw ninyo hagui ang mga butang nga madugtara. Kung dili ang mga butang nga dili madunot, mao ni ang pulong sa Ginoo. Wala nga, kung ikaw higalang naminaw ron, wala pa naman masinati ang salvation, come to repentance. No? Ilha imo pagkamakasala,
unya imong saligan, way lain gyud, ha? Way laing makahatag nimo sa kaluwasan. Only and only the Lord Jesus Christ. Dili pundok, dili grupo, kung dili si Kristo Jesus lang yun. Ugma, ipadayon ni attorney, no? Kining pangutanan nga, ang bautismo ba, mao ba na'y buhaton aron nga ma-born again? Mo sa katao. Kaya daghan bagyong gatuan na, daghan mga pundok may son, mga dako nga mga pundok. Kaya lang kang bunyagan, kaya lang kang bautismuhan, para ka maluwas, para makasurod ka sa langit. Uy, di mo yun na mauhigala. Pero hindi natin misugutan karon. Ugma, ipadayon ni Attorney Lemuel. Salamat sa inyong mga pag-ampo, ha? Again, maigsoon, akong gi-appreciate yun ang iyong prayers na kining atong programa dalis kahanginan magagoon, magapadayon. Kamusab nga nagatabang ni materially, financially, sa atong mga kaisunod sa dalis sa church, no? Yung tithes and offerings na butang din sa mga panginahanglan. Radio program na to, then love gift, no? Sa ato sa mga kaisunod, although kining ato ang maison, wala matalis ministry tungod aning butang material, kundi tungod kay ato ang kanabang kalipay nga gisave tas Ginoo, muna nga doon na tayo kalipay nga mo share siyang truth. Again, igala, wala kita oras, di magil kapugnan ni, magatapos ta, o sa di pa niya na, usbon ako, ha, karong adlaw, manikay-sikay tapag sayo, no? Di na to imis ang uban sa Ginoo sa pagsimba, no? Nato diha kaniya kauban sa mga kaigsuonan. So again, atong mga kaigsuonan, mga missions nato nga karong adlaw maghimos panimbahon, i-pray ninyo nga ang Ginoo mag-bless, no, sa iya mga pulong pag-aiskutan. Mag-pray ta. Salamat Lord again sa imong kamaayo kamatinumanon. Dalaygon kagayod sa ulay katapusan. Salamat sa imong mga pulong. Gani akong pagampo, makiusanon na mo nga mo biyahe pag ato sa mga respective missions, churches. I pray Father imong protection. I-bless Ginoo again silang naa sa balatian. Pray kong pray sa kang Richelle, kang Durang, kang James, o saban pa na mo ng mga kaigsuunan, mga kaigsuunan sa church, mga elderly, pisa pa kang Mrs. Dinyo. Father, amo na yung prayer kanimo, pasalamat, pagpanugyan, tungkol sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, na among Ginoong maluluwas, Diyos ang gamanan, tagias na ng mga butang, kanimo aman, gibalik na mong kahimayaan. In Jesus' wonderful name, we commit all these things with the faith believing. In His name we pray. Amen and amen. Ipadayon ang paghisgot, pagtuon sa hulong sa Ginoo, din His mga doktrinang gibilin ni Christ, mamanya itong ginata pagtagad, no? Mga pagtulunan, mga doktrinang gibilin ni Ginoong Kristo diha sa iyang kaiglesiyahan, o galit niya tarong maghisgot mahitungod nining mga bersikulo nga magmatuod nga donay Trinity, donay kanabang usa ka Dios nga nagpadayag diya sa tulo ka persona. Pero sa di pa rin yan, today meditation, today meditation for today, no? Diha tas Proverbio kapitulo 14 of Proverbs, no? Niya to ang pamalandungan kining versikulo 9. Manamataga hapon, no? Kaya review na to ning verse 8. The wisdom of the prudent is to understand his way, but the folly of fools deceit. Dito sa versikulo 9. Versikulo 9. 14, 9. Nga matod pa din hing Solomon, kanayon siya. Fools make a mock at sin. Lakuyawan niyo eh. But among the righteous there is favor. Sa daw higala. Ang mga buang-buang daw,
magpangumidya sila diha sa sala. Tiaw-tiaw ba? Manang ilalom nga pagkasibuano, tiaw-tiaw, no? Lamang sa kinibang paghimog sala. Fools make a mock of sin, but among the righteous there is dito bitaw sa mahitunda sa pagbalik sa Yesu Kristo. May mga taong mga mayubiton, mga yaga-yagaon. Usahay kinibang ilang usahay, many times gani. Basta magisgot na ganit ang Biblia, labi na gining pagbalik sa Ginoo, daghang magyaga-yaga. Tuo man kaanang balik ang Ginoo, dugay rang nangamatay, magkatagulangan wa man gani mo sab, wa magyapon balik lagi ng Ginoo. Pareha na dito sa panahon ni Noah. Sa panahon ni Noah mo iso, napilto yung mga kaparintihan ni Noah. Of course, no, na dito. Kaysa magupoy magdahom, naghihigalang na ay uwan nga mo, baka na bang lunop maabot nga pating mang inita. Ila katuig ni walihay ni Noah, iyang pamilya. Samtang nagbuhat sa arka, di ang mga tao po, sige pangansya, sige pangumidya. Siguro kato si Noah, ginito, nabuang na gining ato ang parente. Mabalas itong panahon ng maigsoon. Sa mga pastor, sige lagwali nga, mabalik ang Ginoo nga. Asa may balik. Mapuna din maigsoon, sa gibasa na to. Ang mga foolish, mga buang-buang. Basta sala, ginakuan lang, ginatiaw-tiawan lang ni. Pero sama yung Biblia, himuon pang na kanang itong Bible nga kanang itong ginahihatag sa Gideon's International, no, nipis man kaya ng wala na papila ng New Testament ba with Psalms and Proverbs, nipis man kaya ng kanang papila na. Na-remember na ko itong sa una lagi nga kuyo-kuyo ko sa ni Tio Susing nga kanang ayog rilo ba desistante na mga muduol kalit wala, kanang ako'y magbantay ba, sugo-sugoon lagi ta, samtang ga eskwela. Kana bang, yun nga, dong, na kay alkoy diha, ano nang alkoy? Manang balutanan sa kanang marijuana pa ito sa unagod. Pero bawang kong Tio Susing dan ayaw panghatag ha, ayaw good. So, mangirisog na kini mga adik-adik, ngita og iputos marijuana, kanang kuas Biblia, laksiyo na, kinipis makay na. Abot na panggabaan to mga tawahan na to. Kaya kumidyar lagi may tuon ni sala. Tuo magkaan ng gawali diha nga mga palahubog di kasol sa langit. Di mga yun na ang mga tao. O niya, kung kini mga tawahan ng maison nga tiaw-tiaw lang sala, dili hiabtan sa kaluwasan na doble o triple pang pag-antos na dito sa linaw kalayo. Di binang masultihan bito rin mo sa trust o niya, hindi mo tuo mo isoon, kasala gina, hindi mo tuo. Ang grabing pag-antos na. Kaysa ni atong wala mahibalo sa kamaturan. So, kaya itong gibasa ng verse, ako kana ning pahamat nun kinisab ka na to. Nga di na to, di ta magkinumidya ning may tuon sa sala. Sa resyoho na to na, mga igsoon, kay unsarbe itong ipugas, aniho na to na. Manang ang Biblia, bisan pa sa mga kaanakan, siguro naghatag yung warning. Si Apostol Paul, sa unang Korinto 11, ga-warning yun na si Apostol Paul. Pero na may mga membro lagi sa Iglesia sa Corinto nga uban nga to gagaabuso. Imbis kay magpartake sa Lord's Supper, paghandom sa kamatayon, paglubong, pagkabanlos ng Ginoo, ang ato man dito kisigilo gani sa tinapay, pagkahuman, pagkaon ba? Niya human ang bino gina pasubrahan pag-inom ng hubog ng uban, manang yung paniya Apostol Pablo tanawara, ang ban ninyo mga masakiton. Ang uban nang matay. Nga naman ito pa sa agit. Pampatay, sige no. Manang di ta ka
di ta kayubit maigsoon basta na gani sa lang gisgutan sa Biblia. Warning yun na. Mga anak, ayaw yung pagsukol sa ginikanan, ha? Kaya kung sala na, kung di ta maminaw, mo ani kita sa gibuhat natong dili mayo. Fools make a makatsin, mabuang-buang. Ang mahimutang maalamon, second phrase, but among the righteous there is favor. Ug matong taga-patagani. That's in verse 9 of Proverbs chapter 14. Sige, maigsoon, itong ipadayon itong naisgutan nato. Dinis itong programa, by the way, samtang ka programa ta karon, kuhan po ko, timpla ko coffee. Salamat yan ni Chris, ha? Kone ka nang gikan ni sa apil sa mga gift hatag ni Christig Jeremy dami ang coffee, na? Now, maigsoon, nining mga nangaging buntag adlaw atong ginatun-an lagi ning mga pagtunan sa itong Ginoo. Usan ni ana is kining pagpamatuod nga ang Dios mga igsoon may kaiglesyaan siya nga padayon paglungtad hantod karon. O pamatuod niya na mao nga kini dunay insaktong mga pagtulunan, tukmang doktrina. No? Ato nakita dito nga ang Dios usa lang apan nagpalayag dias tulo ka persona. Kining nabasa na to na pastor, no? Sa asa ito? Alis 1 John 5:7. 1 John 5:7, unang Juan 5:7. Ang banmingon nga, wala man na sa original, kanang 1 John 5:7. Ano rin, kita day mo sa original nga Bible. Kita day mo. Kini 1 John 5:7, ang di mo tuos sa Trinity, di mo kutko ng briskulohan niya, inundain ba nga, di wala man na sa original nga Bible. Sa daigin sa 1 John 5:7 store. Mani, gingon na Apostle John, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Kaduna na itulo nga nagpamatuod dito sa langit. Ang Amahan, ang Pulong, o ang Espiritu Santo, o kining tutulo na nagkahiusa. These three are one. Saban nga hubad maigsoon nga Cebuano Bible wala na bisan pa sa ubang version. O sa English Bible sa nga dili King James kini itong ginibasa King James version man eh. Mani ang nakasulat, no? Dunay tulo nga nagpamatuod sa langit. There are three that bear record in heaven. The Father, of course, no? Ang Amahan, ipasabot niya na. The Word, kisa man ang Word din na Pulong. Walay lain kundili ang atoang Ginoong Hesus Kristo. Kay ang verse nga mag-support aning ang word ya mo si Ginoong Hesus Kristo katong sa John gihapon no ison. John chapter 14, no? Juan kapitulo 14. 14 ba? Bilaw ato ano 14. Kapitulo 1 versikulo 1 ug 14. Baliktad. John chapter 1 verse 1 ato pa din ni Apostle John, no? In the beginning was the Word, sa sinugdan daw ang mawang Pulong. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa daw sa sinugdan daw mo na ang Pulong ug ang Pulong kauban sa Dios, og Dios ang Pulong, and the Word was God. Na ay Bible mga isang gihimo sa Jehovah's Witnesses, no? Ng NWT sa pastor in NWT New World Translation, kana mga isang mo na ilang paghubad diha. In the beginning was a word. Ni ang word ay mga isang dili capitalize ang first letter ng W. In the beginning was a word. Ang word din ha, ilang small letter nila ang W diha.
Jadi man sila mutuo sa pagka-Diyos atong Ginoong Kristo. Di man sila mutuo og Trinity, ang mga Jehovah's Witnesses. Di ba? Di mga naminaw ang masaksi ron. Pero sa umani muna, nga mo nakasulat sa Biblia, sa sinugdan mo ng pulong, mga si Christ, o ang pulong, kauban sa Dios, mingga sa si Christ, nakiguban sa Amahan, sa eternidad. Sa verse na, John 17 na po. Sa Juan, Kapitulo 17, sa prayer ni Christ, sa iyang intercession, on the behalf of His people, sa Juan 17, magsoon, nag-ingon si Christ, verse 5, John 17:5, sa pagampo ni Ginoong Kristo nga to siyang Amahan, matod pa niya, and now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. O karon, Amahan, nga pa ni Christ, pasidunggi ako niya ng kadungganan na akong nahuptan uban nimo. Niya ng kadungganan nga akong nahuptan nabatunan uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. See? Dito na nakiguban si Ginoong Kristo sa iyang Amahan. Dito pas eternidad wa pa matukod ang kalibutan. Mo nang John chapter 1. Sa sinugdan mao na ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios, and the Word was God. Wala si Christ. Verse 14, ingon din og ang pulong nga mo si Kristo, verse 14, no? And the Word was made flesh. Og ang pulong nga mo si Kristo nahimong tao. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Muna may soon usara ang Dios apan nagpadayag siya diha sa tulo ka persona. Sa daang tugon maigsoon wa pa man magmanifest si Christ sa Old Testament times. Wala pa siya magpakatao. Pero naa na dito, kita nimo dito nga ang Israel gani iyang giuban-ubanan kuyugan sa ni Ginoong Kristo. Kunya atong panahon na si Kristo, makita pinagi niya atong bato. Nga nagsunod nila, uyawa to pasaw, no? Wala gina, mga iso, no? Daghang kay mga butang nga baka pahibulong na to ba? Basta ato lang yun yung susihon ng Biblia o niya atong tuuhan. Daghang kay mga butang nga makayunta, praise God. Kaya bitang balik-balik kong basa na to ning sada ang tugon mga iso. Ang, di ba, kinibitang mamulawan, kasi bang suwito sa mga pagkuhag bulawan, mga mina ba ilang siyota, no? Diha man nakuha as bato ang mga bulawan, sa mga bato man nagikuha may son mo pastor, tawan yun wala pa nang buringot des Davao de Oro ba, Davao del Norte, no? Anang buringot di walwal pungot-kot og bulawan diha nakasulat na sa Job may son nga ang bulawan kwaon gikan din sa kini ako na mulis tagkadali magsuon ha pati oras na pa kini sa Job unya din ha sa kapitulo let's see that verse Job chapter 30 yung tinihubang ang gikuha kuno gikas chapter 28 sa ingon ni Hoble de Pastor. Matod pa niya sa Job chapter, ang gasulti ani, ito si dagang magong mga namulong ani. Si Job yun mismo. No? Hinabi niya si Bildad, yung mga friends. So sa 27, si Job ang nagsulti na. Job chapter 27, apasumpay sa Job chapter 28. Iyon pa din ni Job, no? Kanayon siya. Verse 1, surely there is a vein for the silver, and a place for gold where they find it. Sa daw higala, kini daw salapi, asa makita ang salapi, laada ni siya vein, kana bang sa kuan magod, no? Masubay nila ba?
Ingon din doon na daw kini maigsuoy sa pag-doon na kini mina, no, silver, and the place for gold were defined. Iron is taken out of the earth, and brass is molten out of the stone. So, kanang mga minerals maigsuon, no, nana sa bato, sa balas, kita. Mga kanang mga kabukiran bitaw. Dari Surigao, di ba? Brad Kenneth, ato tag Surigao City. Shortcut na din na ng kabukiran din na. Wala na, nangaopaw na. Nangaopaw ng mga kanang kabukiran din na. Yung gipanghakot nga to sa laing nasod. Kaya grabe ang minerals din na. Manang giyon din ni Hob. Sapagkat tinuod adunay mina alang sa salapi ug usa ka dapit alang sa bulawan nga ilang pagaulayon. Ang putaw pagakuhaon gikan sa yuta ug ang tumbaga pagatunawon gikan sa bato. Sa daw, ang brass is molten out of the stone. So, anong akong gikutlo ni? Aron nga kita mayroon mahibalo ba unsay ginasulti sa Biblia, kining mga panghitabo bisan pa sa science mayroon makita na itong daan sa Bible. Ang atong kalibutan nga gipuyan nagbitay sa ulay gibitayan na nasa book of Job, no? Wala mga isa ito makitaan dari kamaturan nga dua ang Dios nga naghimo sa mga butang, kahimuot niya nga magpadayag diha sa tulo ka persona, Father, Son, and Holy Spirit. Mato, nisgutan na ito itong 1 John 5:7. Kaya ikaw karon pastor, karon nanalay ang Holy Spirit sawa pa matugod ng kalibutan. Mabitaw na nga doon ay covenant gihimo, doon ay pagpili og Mesiyas. Suma pa sa Isaias 42:1. Matod pa sa Dios ito sa man nga si Christ ang iyahang elect. Pinalangga nga pinili nga naman kay si Christ mo'y mikuha sa dapit sa pagka mahimong Mesiyas, Misaya. So dito sa eternidad daan na ng usa ka Dios nga nagpadayag sa tulo ka persona nga diin usa na kaadlaw higala doon ay panagsabot nila Father, Son, and Holy Spirit. Kinsay kanabang paglukat, no? Mamatay. So, ang gakuha ng pisana, si Christ, muna si Kristo na himo siyang Mesiyas, no? Sa kaluwasan, ang ga-involve yun mga kining Trinity. Ang Father, mao ang nagpili. Si Kristo ang namatay para sa gipili samahan. O ang Holy Spirit mo regenerate, mo born again sa gipakamatyan ni Kristo nga katawhan nga gipili sa amahan. Muna sa bautismo, nakoy trakan, nakoy basahon ba? No? Nganong ang bautismo himuon sa ngalan sa amahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Ato ni tagapagtagalog mamay sa ayop din ako ni malimtan. Na Trinity. Higala ikaw sa imong pagpaminaw karon. Tinagwa pa nimo mas natin kaluwasan magayon ako kanimo nga come to repentance and in trust Christ as your Lord and personal Savior. Hanto dugma sa mangtak na sa mga istasyon inyong higalas kahanginan magayon ng Dios magapanalangin kanatong tanan.